Magandang araw mga bata! Naritong muli si Teacher Ann para gabayan kayo sa ating bagong aralin. Noong ikalawang quarter ay ating pinag-aralan ang tungkol sa home economics. At ngayon naman, tayo ay nasa ikatlong quarter at ang ating pag-aaralan ay tungkol naman sa agrikultura. Handa na ba kayo? Tara na, samahan niyo ako! Ang pamagat ng ating aralin ay ang kaalaman sa pagtatanim ng halamang ornamental. Ang layunin sa araling ito ay naisasagawa ang mga kasanayan at kaalaman sa pagtatanim ng halamang ornamental bilang isang pagkakakitaang gawain. Sa aralin na ito ay matutunan mo ang mga kasanayan at kaalaman sa pagtatanim ng halamang ornamental bilang isang pagkakakitaang gawain. Tingnan ang larawan. Alam mo ba kung anong uri ng halaman ang mga ito? Ang uri ng mga halaman sa larawan ay ang tinatawag na halamang ornamental. Ang halamang ornamental ay ang mga halaman na pinatutubo at ginagamit bilang palamuti o pampapaganda ng lugar. Dahil sa taglay na ganda ng mga bulaklak at dahon ng mga halamang ornamental, ito ay kalimitang itinatanim at ipinalalago sa mga hardin o kaya naman sa mga tanawin o landscapes upang magbigay ng dagdag ganda sa isang lugar o tanawin. May mga halamang ornamental na namumulaklak, hindi namumulaklak, baging, palumpong, at medisinal. Alam mo ba kung ano ang mga uri ng halamang ornamental? Narito ang mga uri ng halamang ornamental. Halamang namumulaklak, halamang di namumulaklak, halamang baging, halamang medisinal, at halamang palumpong. Ang pagtatanim ng mga halamang ornamental ay malaking tulong na pwedeng pagkakitaan ng pamilya. Patuloy ang interes ng mga tao sa mga halamang ornamental dahil nakakapagpapaganda ito ng tanawin sa iba't ibang lugar tulad ng loob at labas ng bahay, parke, restaurant, hotel, resort at iba pa sa pamamagitan ng paglalandscape tulad ng mga ipinakitang larawan sa ibaba. Sa paghahalaman naman ay may mga pamamaraan na kailangan nating isaalang-alang gaya ng pagiging matiga sa pagdidilig araw-araw, paglalagay ng abono o fertilizer, paglagay sa lugar na nasisikatan ng araw, pagbubungkal para madaling masipsip ang tubig at makahinga ang mga ugat, paglilinis at pagtanggal ng mga damo upang di maagawan ng sustansya ng lupa, at paglayo o pag-iwas sa mga mapaminsalang hayop. At ngayon, oras na para sukatin natin ang ating kaalaman. Sagutan natin ang mga gawain sa pagkatuto. Sa bawat gawain, bibigyan ko kayo ng 2 minuto para masagutan ang mga ito. Handa ka na ba? Tara na, atin nang simulan. Sa unang gawain, sa gawain sa pagkatuto bilang 1, isulat ang nawawalang titik upang mabuo ang pangalan ng halamang ornamental na makikita sa bawat larawan. Isulat ang buong pangalan ng halaman sa inyong sagutang papel o di kaya sa kwaderno. Ang iyong oras ay magsisimula na.
Natapos mo bang sagutan? Kung hindi pa, maaari mo namang balikan ang videong ito. At para naman sa pangalawang gawain, sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, basahin at unawain ang bawat pangungusap. Iguhit ang masayang mukha kung tama ang isinasaad ng pangungusap, at malungkot na mukha naman kung mali. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel o di kaya sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, maaring pagkakakitaan ang mga halamang ornamental. Pangalawang bilang, ang paghahalaman ay hindi nababagay sa syudad o urban. Pangatlong bilang, mahirap gawing palamuti ang halamang ornamental. Pang-apat na bilang, maaaring makita ang halamang ornamental kahit saang lugar. At ang panglima, ang halamang ornamental ay hindi pwede sa loob ng bahay. Natapos mo bang sagutan? Kung gayon, magaling! Ngayon naman, punta tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Ibigay ang mga pamamaraan sa pag-aalaga sa halamang ornamental tulad ng rosas. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Bibigyan kita ng 2 minuto para masagutan mo ang mga ito. At ang iyong oras ay magsisimula na. Magaling! Ngayon naman, sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang halamang ornamental? Ang halamang ornamental ay ang mga halaman na pinatutubo at ginagamit bilang palamuti o pampapaganda ng lugar. Ano-ano ang uri ng halamang ornamental? May mga halamang ornamental na namumulaklak, hindi namumulaklak, baging, palumpong, at medisinal. At para sa pangatlong tanong, bakit maraming tao ang nagkaka-interes na magtanim ng halamang ornamental? Ang pagtatanim ng mga halamang ornamental ay malaking tulong na pwedeng pagkakitaan ng pamilya. Patuloy ang interes
ng mga tao sa mga halamang ornamental dahil nakakapagpaganda ito ng tanawin sa iba't ibang lugar tulad ng loob at labas ng bahay, parke, restaurant, hotel, resort, at iba pa sa pamamagitan ng paglalandscape nito. At para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 4, piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ito sa iyong sagutang papel o di kaya sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, ito ay ang mga halaman na pinatutubo at ginagamit bilang palamuti o pampapaganda ng lugar. Ang mga ito ay nagtataglay ng magagandang bulaklak o dahon. Sa titik A, halamang ornamental. Sa titik B, gulay. Titik C, damo. At sa titik D, puno. Pangalawang bilang, ito ay uri ng halamang ornamental na may makukulay na bulaklak. Sa titik A, halamang baging. Titik B, halamang medicinal. Titik C, halamang namumulaklak. At titik D, halamang di namumulaklak. Pangatlong bilang, ito ay uri ng halamang ornamental na ginagamit sa panggamot sa may sakit o karamdaman. Sa titik A, halamang baging. Titik B, halamang medicinal. Titik C, halamang namumulaklak. At sa titik D, halamang di namumulaklak. Pang-4 na bilang, ito ay uri ng halamang ornamental na gumagapang. Sa titik A, halamang baging. Titik B, halamang medicinal. Titik C, halamang palumpong. At sa titik D, halamang namumulaklak. At para sa panghuling bilang, sa paanong pamamaraan mo masisiguro na magiging malusog at mataba ang iyong halamang ornamental? Para sa unang bilang, pagdidilig araw-araw. Pangalawa, paglalagay ng abono. Pangatlo, pag-iwas sa pagbubungkal upang hindi magalaw ang halaman. Pang-4, paglilinis o pagtatanggal ng mga damo sa paligid ng halaman. At ang pang-5, lahat ng nabanggit. Para sa titik A, unang bilang at pangalawang bilang. Sa titik B, pangalawang bilang at pangatlong bilang. Sa titik C, unang bilang, pangalawa at pang-4 na bilang. At sa titik D naman ay pang-4 na bilang. Natapos mo bang sagutan? Magaling! Kung hindi naman, maaari mo namang balikan ang bidyong ito. At para naman sa inyong reflection, magsulat ka sa iyong sagutang papel o kaya sa iyong kwaderno ng iyong nararamdaman o realisasyon gamit ang sumusunod na prompt. Nauunawaan ko na, nabatid ko na, at kailangan ko pang matuto ng higit pa tungkol sa blank. At dito na nagtatapos ang ating aralin. Naway marami kayong natutuhan sa ating talakayan. Hanggang sa susunod na pagkikita. Maraming salamat!